Sabi mismo ni Comelec Chairman Garcia, mga kabunyog, mga kababayan, pwede talagang makasuhan, pwedeng makasuhan si Rodante Marcoleta. Si Marcoleta ay pwedeng makasuhan ng election offense dahil sa kanyang inamin. ha? Ha? Maalala natin at mismong inadmit ni Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng mga donations. Doon sa kanyang SOSE, hindi niya din SOSE, yung Statement of Contributions and Expenses niya. Hindi niya dineclare doon na mayroon siyang donations na natanggap. Linagay niya doon 0 donations. Bakit daw hindi niya linagay? Kasi sabi daw ng mga donors niya, wag mo na kaming banggitin sa donation mo. Ay sa wag mo na kaming banggitin kapag nag-report ka. Ayaw naming mabanggit ang mga pangalan namin. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap. Hanggang ngayon, hindi makamove on, hindi ba? Yun naman, hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Nagtaka, takang-taka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. So sinunod niya naman daw yun. Ang problema, nakalagay sa Section 98 ng Omnibus Election Code. Required na i-reveal. Required. As in required ang ginamit na term, required na i-reveal o sabihin ang tunay na pangalan ng mga donors or contributors. Hindi nga pwede ang alias eh. Hindi. Hindi ibang pangalan. Hindi pwedeng sabihin mo lang doon anonymous. Hindi. Ang problema, sa SOSE kasi yung Statement of Campaign Contributions and Expenditures nitong eleksyon ng May 2025, ang ginawa ni Marcoleta, ang report niya, 122 million ang gastos niya. Expenses. Tapos ang SALN niya, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, 52 million. O paano nangyari yon? 122 million ang gastos mo, tapos 52 million. Ang sabi niya, hindi. Marami naman akong donations na natanggap. Kaya lang, hindi ko dineclare doon yung donations. Sidlagay ko zero donation kasi nga daw, ayaw daw pa-reveal nung kanyang mga donors. Ay, ang problema, bawal nga yun eh. Ang problema, inamin niya na rin. Subscribed siya doon. Subscribed and sworn. Ibig sabihin under oath. Pwede pa siyang makasuhan ng perjury. Ano bang nangyari dito kay Marcoleta? Kaya, ayon mismo kay Comelec Chairman Garcia, pagpapaliwanagin nila si Marcoleta sa sinabi niyang yun. Pagpapaliwanagin nila. At kapag in-evaluate nila na talagang posibleng makasuhan si Marcoleta, kakasuhan nila ito ng election offense. At ang penalty ay pwede siyang makulong. Pwede siyang makulong. Ang penalty actually, kasi election offense yan eh. Ganon din yung ginawa ni Chis Escudero, di ba? Yung tumanggap siya ng 30 million galing kay Lubiano na kontraktor pala sa gobyerno. Bawal din yon. Ang penalty nun kay Chis Escudero saka itong kay Marcoleta, pareho. Violation ng election offense under the Omnibus Election Code. So makukulong yan without probation. Hindi pwede ang probation. Kahit below 6 years ang imprisonment nito, 1 year, 3 years, ganon, pero walang probation. Ibig sabihin, makukulong ka talaga. Kasi sa totoo lang, kapag ang penalty ay mga 1 year, 3 years, ang ginagawa niya, nagpo-probation yan. Problema, nakalagay sa Omnibus Election Code, ang penalty niya ay 1 year, 3 years, or pero without probation.
hindi pwedeng mag-avail ng probation o di kulong talaga. Pangalawa, perpetual disqualification ka from holding public office. Oh, yan yung ano dyan, yan yung penalty dyan. Yan yung problema dyan ni Marcoleta. Kaya sabi ni COMELEC Chairman Garcia, pagpapaliwanagi. Ha? Ang nangyari kay Marcoleta, pareho din kay Escudero, pareho nila inamin. Inamin ni Escudero na tumanggap siya ng 30 milyon. Inamin din ni Marcoleta na linagay niya lang doon 0 donations pero ang totoo marami siyang donation. Ang paliwanag niya, palusot niya, dahil nga bawal daw, ayaw daw ng mga donors niya na i-reveal sila. Ay, hindi nga yung pwede. Ha? Hindi nga yun pwede. O kaya ngayon, problema itong ano na ito ni Marcoleta. Ha? Sa parte rin ng COMELEC, hindi nila pwedeng baliwalain lang yan kasi admitted ni Marcoleta eh. Nagprograma siya sa programa niya sa Net25, inamin niya mismo yan. Inamin niya. So kung si Escudero inamin, siya inamin niya rin. Oh. Kaya ang mga ano ngayon, yung grupong kontradaya, talagang ini-insist nila dapat anuhan si Marcoleta, panagutin diyan. Ha? Kasi hindi naman mahirap ng anuhin 'yon. Hindi mahirap i-resolve yung issue na 'yan kasi inadmit niya eh. Oh, inamin niya. Saka yung ano niya, yung soci niya mismo, ano 'yon? Subscribed and sworn 'yon. Kaya ano niya 'yon, nanumpa siya doon. Nasasabihin niya ang buong katotohanan at pawang katotohanan. Ang problema nakalagay donation 0. Ay hindi naman pala 0. Oh, di perjury. Nagsisinungaling siya sa isang material document na under oath pa naman siya. O yan, mabigat itong mga anong ito. At nag-release na ng statement si COMELEC Chairman Garcia na, hindi, in-interview yata si COMELEC Chairman Garcia. Sabi niya, sige, pag-aaralan namin yan kung dapat niyang kasuhan si Marcoleta. Ayan, abangan natin yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.